Ang ganda po at ang lusog. Hello mga plantito-plantita, good morning po, good day po sa inyong lahat. At ngayon po, bago po ako magpatuloy na i-share sa inyo itong ikaapat na bahagi ng aking garden, ay aalisin ko po muna ito. Dapat po last week ko pa ito inalis, kasi sabi ni tatay tapos na raw po ang buhay nitong ampalaya. Ayan, at hindi na daw po ito kasi matagal na. Nakakuha naman na, nakakontento na ng paggugulay galing dito. At iyon, alisin ko po muna ito. At sabi ko, kung pwede pang mapakinabangan, maibalik ulit, ay ibabalik po. Pero kung hindi na, kasi yung iba nasira na kasi na ng aso, pag may hinahabol, minsan na puputol. Lalo pag may mga nakikita siyang pusa, yung aso ni nanay dito ay galit sa pusa, hinahabol niya, minsan na pupunit itong net. Ayan, pero siyempre bago ako magpatuloy at i-share sa inyo ang itong part ng aking garden dito sa ikaapat, ay welcome back ulit muna dito sa aking munting channel, MJ Nagrampa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita, at dito rin po makikita nyo rin po yung mga halaman po kung ano na pong update. Ito po i-fast forward na po natin para mas madali, at ito po nakapagdamo ulit kasi gumaling na rin po itong hintuturo dito sa aking kaliwang kamay. Talagang namaga po ito, hindi ko alam kung na paano ito, pero ito malambot lang naman po ang damo dito. Mabilis po kasing tumubo ang damo dito pag kunwari o matagal uminit tapos bigla pong uulan. Mas mabilis pa po silang dumami kaysa mabilis pa po silang lumago kaysa mga pananim po. Andito na po tayo sa ikaapat na bahagi ng aking garden, at dito po sa bahaging ito ay meron po ako ditong bougainvillea. Ito namumulaklak, ito light purple. At yung mga nagupit ko nung time na naputol na mga sanga, kaya itinuso ko na lang po dito. Kasi sayang naman. Tapos ayan, ganyan lang po kasimple yung mga halaman ko po dito. At meron naman ditong aglow, ayan. At itong Rose Panama. Ayan, mayroon din dyan. At dito, eto marami ako yan dito nilalagay. Itong tagpo na halaman. At itong variegated rapis. Ayan, dwarf siguro yan ang tagal lumaki. Wala pa kasi ako mapaglagayan nito ng permanent na idadirect ko po. At eto, mapapansin nyo po ay mga common yung mga nanditong halaman. Kumbaga po mga hindi pa uso yung plantito-plantita, ay may mga ganito na pong mga plants. Pinuputol ko na lang para hindi ganun kataas. Kasi maganda naman pag ito, family ng Dracena. Ito po nung nagbagyo, ayan, natumba. Kaya naging ganyan na po itong rambutan. Diba po napapakita ko ang daming bunga nito. Tapos ito po, hinahayaan ko na lang po din gumapang dyan. Hindi naman masyado nakakasagabal. At yung mga pinagputol ko po na mga sanga po ng Andrew doon sa may pathway, sa may second garden. Ang dami po kasi nun napakalago po nun. Ang ginawa ko po, ayan, itinuso ko lang po dyan. Pero yung mga may bakante dyan, mga hindi po yun nag-survive. Pero to kung makikita nyo po, ayan, yung mga yung mga plants. Tapos may dolphin pa din. Ayan, na very common. Lagi ko naman tong pinuputol. Tulad po niya, no. Maganda lang yung dahon niya. Parang plastic. Kasi ginagawa nga tong indoor. Nilalagay sa malaking pot. Magandang pot. Para maging elegant. Kasi tingnan nyo po ang dahon. Ayan. Tapos yung aking dito. Tawag nito lukban or pomelo. Ayan, malaki na pero wala pa ring bunga. Yung aking pine tree, ayan, mataas na rin. Yung isa niyan, doon sa aking third garden ay malaki na pero namatay po. Ayan, dito po sa amin ay mahangin, kaya madaming nalalaglag na dahon. At yung iba, kung mga gumagapang na halaman, ayan,
Sige lang sila dyan. Minsan tatlo na eh. Tatlo ng halaman yung gumagapang sa isang puno. Ayan po oh. Tapos, yun nga po, nakwento ko sa inyo doon sa vlog ko sa second garden ko, na ito po ay nandun ito sa may pasamano, sa may balkon, na sabi ko po na damage ng pusa. Ang ginawa ko po, nilagay ko po sa may pwedeng mapagapangan nila. At ayan, mga gumagapang po sila dyan. At dito po, may mga crouton dito. Pero mayroon pa akong inalis dito yung isang super rare na crouton. Kasi po, sa paglaki po nitong fine tree, yan lumaki na po kasi mataas na. Bali, napag-iwanan po siya. Di bali, itong mga ganito ay nakasabay. Yan, nakasabay yung mga ganyan. Hindi na masyado ano. May napag-iwanan po talaga na halaman. Pero ito kasi nakahabol, malalaki na, kaya okay lang. Pero yung ano, inalis ko po. Yung hindi nakahabol. At ayan, mayroon din ditong sa portion na ito na bird of paradise, sa part na ito. At yung string of yellow na crouton na mga common lang ay nandito din po. Nung ano po, inalis ko itong mga ano na ito, pinutol ko po talaga palibasa. May bulb, kaya ito, nagsipagtubo ulit. Kaya kung mapapansin nyo po, may mga itong crouton. Kasi nung nawala itong mga bird of paradise po dito, kasi nga po pinutol ko kasi nung na-damage nung pagbagyo. Siyempre po, naging ano dito, parang walang tanim. So, nagtusok ako nitong mga crouton. Kaya makikita nyo po, may mga crouton. Pero, kung mag-improve po sila dyan o hindi, wala naman masyado ng problema. Kasi, repeat variety lang tong mga tanim-tanim ko po dito. Ayan po, oh. Tapos, ayan yung aking rubber tree dito hanggang ngayon. Ganyan lang din kalaki. Okay lang siya, bahala siya. Kung lumaki siya or hindi. Pag pinutol ko kasi to dahil marami na ditong halaman, kumbaga sa madaling sabi, ay tanong na, sa Bicol, tanong na siya. Hindi na siya masyado lalaki. Pero okay na naman, hindi siya masyadong lumaki. Para hindi masyado ano din sa ibang plants. Kasi alam naman natin na yung rubber tree, pag malaki po talaga, ay nagkakaroon po ng mga ugat-ugat dyan. Tapos, halos magiging wild talaga. Puno talaga po, literal na puno. Kaya kung ganyan lang siya kaliit, ayos lang. Ayan, yung mga halaman dito. Dito ako kumuha ng mga tinanim ko sa second garden ko, yung Duranta plant. At eto, ayan, mga namumulaklak naman. Ayan po. Yung tiyaang gubat ko, mataas na rin po dyan. At dito po, ayan, yung mga halaman, yung assorted na po yan, yung family ng rubber tree. Ayan, makapal na rin po sa bahagi po na yan. Talagang matagal na po. Yung mga crouton, matataas na rin po. At magaganda, hindi masiselan at mabilis lumaki yung mga ordinary po. Ayan. Ayan, may gumagapang din ng mga philodendron na ordinary. Ayan. Dito, matagal, siguro po mag-iisang taon or mga ilang buwan, matagal po na hindi rin dito madaanan. Kasi ito pong fourth garden ko, bali, ang dami pong pagbabago dito at yung mga batong nakalandscape po doon na mga nakalagay sa, yung pinaglapat-lapat ko po ay inalis at nagtanim po ng mga ibang pananim. At dito lang itinambak din ni Biboy. Kaya ang tagal na hindi makadaan dito, hindi makalagbas dyan. At ayun, inalis ko na kasi sabi ko, ang hirap ng dapat kasi ito ay lalagbasan. Ang hirap pag hindi makadaan. At ayun, yung mga inalis niyang semento, kasi di ba po yung bahay kubo doon, semento po yun. Kaya ayan, nilagay ko dyan para hindi yung lupa. Magbaba. Kaya ayan po. Kasi yung rambutan, ayan, hindi ko alam kung mamumunga pa siya. Kaya yung mga bato po dito, ayan, diyan ko po inilagay kasi mapapakinabangan ko pa po yan sa mga susunod pa pong mga project na gagawin ko dito sa aking garden. Nandyan po. Tsaka yung mga pinagpatubuan ko, diyan ko muna inilagay.
Ayan, ito yung likod ng second garden ko sa may harap ng bahay. Ayan po. 'Di ba po, sobrang stand out nitong santan ko. Pag iniisip ko kasi puputulin ko yung sanga niya tapos may anong pwedeng mamulaklak, nanghihinayang po ako kaya hindi naman sila nakakasagabal yan. Kaya hindi ko na lang din po pinuputol yung iba. Ayan. Tapos may tumubo rin na lakad bolan or sambong. Nandiyan po. Dito, mix din po yung mga halaman. Ayan. At ito pong bougainvillea ko po dito, ang daming binulaklak po nito. Patapos na nga pong mamulaklak. Akala ko nito ay tipid siyang mamulaklak, pero grabe po yung bulaklak niya nung summer. Ang dami po. Sobrang ganda po sa part na ito. At eto nga po, dito po ay nagina po ditong vegetable garden ni B-Boy. Dati po ay pitsayan dito. Pitsa yung mga tanim niya dito. Nakadalawa siyang business tanim ng ampalaya. At ngayon ay okra. At ayan. Kaya yung semento po dito kasi ito ay dating bahay kubo. Ayan na po yung nilagay ko po dito. Ayan na po. May naisip naman ako itong paggamitan. Patungan ko ng mga halaman na kailangan ay hindi lumabas yung ugat sa mga paso. Pwedeng mapatungan. Kaya nilagay ko lang po dyan. Sa mga viewers ko na patuloy, authentic ang kanilang pagbigay ng motivation sa akin. Thank you so much po. Yun lang po ang kaya kong maiganti sa inyo. Yung taos-pusong pasasalamat po sa pagbibigay nyo po ng lakas ng loob. Magpatuloy. Tama naman yung sabi ni ma'am, yung isa kong viewers na taga Bacoor, Cavite. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Sorry po, medyo na mali yung deliver ng sentence ko. Totoo po talaga, hindi nawawala sa uso yung paghahalaman. Kasi, kumbaga tayo, pag tumanda tayo, pag wala ng trabaho o retired na, walang iniisip kundi mag-farming, maghalaman, magtanim ng mga gulay, kaya hindi po talaga nawawala sa uso yung paghahalaman. Kumbaga parang naglalaylo lang tayo, pero pag may pagkakataon na naman ulit, ay babalik ka na naman. At sobra pong helpful ito sa akin, itong pag-garden ko, itong paghahalaman, itong pagbuo ko ng garden na ito nakasama kayo mula nung pandemic. Kasi dumadaan ako sa punto ng buhay ko na sobra akong stress. Dito ko lang nabubuhos. Pinapagod ko yung sarili ko dito. Yung oras ko inuubos ko dito. Para hindi ko maisip yung mga stress sa buhay. At yun, very helpful and thankful ako na mayroon akong bakuran na ganito. May garden ako na napaglalaanan ko ng oras ko para ma-divert yung negative energy, yung negative vibes na mayroon ako. Kaya, ayan, matataas yung mga halaman. Kumbaga, medyo mali lang yun. Sabi ko, ay mali yung nasabi ko. At thanks kay ma'am kasi kinorek niya naman ako na talagang hindi nawawala sa uso yung paghahalaman. At totoo po yun. Kumbaga, siguro mali lang yung nasa isip ko ay mali yung nailabas sa bibig ko. Ang gusto ko sanang sabihin, itong paghahalaman na ganitong content, kumbaga po ay hindi na uso. Yung ganitong content, hindi yung halaman yung hindi uso. Ganun pa man, parang nahiya ako eh. Nahiya akong sabihin, totoo po yung halaman na hindi pa nawawala sa uso, pero yung content lang po ng ganitong content ko, itong ganitong paghahalaman, ang hindi na masyado in sa panahon ngayon kasi marami na ang gumagawa ngayon ng mga content at mas maraming views pag ang mga content ay nakakatawa. Hindi naman tayo funny person, tayo ay very serious na tao at yung passion natin ay mag-explore at i-enjoy ang creation ni God. At ito yung mga halaman. At ayan, ito yung kapaligiran po dito sa garden na ito. At maganda, presko lang tingnan na maliban sa may gulay, may background ng mga halaman na common plants. Kaya napakaganda rin po ng part nitong garden na ito. Itong third garden ko. Isa na lang ang hindi ko na i-share. Ay, fourth garden ito. Isa na lang ang hindi ko na i-share yung third garden. At dito nagpahabol po ako nito kasi sayang naman yung mga pinutol ko. Anong summer nagtanim ako nito kaso busy ako sa pagtitinda kaya hindi ito pa yun hindi nag-grow lahat, yung iba namatay.
Kaya nagpahabol na lang ako. At the same time, ito ay background ito sa Pip Garden. Ayan yung Pip Garden sa may Whitestone. Ito naman, kaya ito yung boundary nila. Crouton din. At ito may mga crouton din naman na nakapat pa. At ayan yung Golden Pothos at Burley Max. Ayan, gumagapang dito sa rambutan. At nagtanim po talaga ako dito ng talisay. Kasi nagagandan po ako nito every time nakakakita ako ng bahay na meron nito sa bakuran. Sobra po siyang shaded, umbrella style ang buka at tubo ng mga dahon. At kumbaga dyan po ay yung ikalimang garden ko sa part po na yan. At eto yung mga halaman din dito. Ito maganda rin ito. 'Di ba po tingnan mo ang dahon, wala naman siyang bulaklak pero ang dahon niya may pagka-silver. At nandito rin yung ibang mga Hawaiian tea plant ko na pinutulan ko ng mga sanga para maging mababa at mailipat ko rin sa ibang sa iba na pwede ko pang pagtaniman. Ayan. Itong aking Shanghai Beauty, napakaganda rin, napakataas na. Hindi ko na nga masyado nakikita ang bulaklak. Yung red nito ay namatay sa akin, nakadalawa akong bili. Itong pink ang lumaki at naging maganda dito sa akin. Itong pink Shanghai Beauty. Ayan. Pero ito ang bilis pong lumaki nito. Ayan. At ito, 'di ba ayan po 'yon ito yung daanan dito. Tapos ito yung kamantigi kasi nagkalat ito galing diyan kasi diyan yan dati tumubo kung nakikita niyo po sa mga upload ko. Inilagay ko na lang dito. At saka itong kaliko plant diyan. Mix na lang po mga hindi naman nakakasagabal, hindi naman lumalaki, hindi naman nagkakahoy. Kaya ayan, assorted plant na lang. Dito lagi may upuan kasi pag tinitingnan ko ang mga gulay at si Biboy naman, every morning, bibisitahin niya yung mga gulay. Actually, ito po mga gulay na ito. Si Biboy po ang nagtanim nito, yung panganay kong anak. Siya din ang may nito. Sabi niya, ma, hindi mo na kaya ng oras mo magtanim ng mga gulayon. Ako na magtatanim para sa iyo. Kasi ako po ay napakamahilig ko sa gulay. Kung sa Bicol, unason sa gulay. At hindi rin at aywan ko po ba't hindi na rin ako kumakain ng baboy. Aywan ko kaning baboy. Matagal na, ilang taon na. Manok bihira din. Baka okay lang. Mostly po talaga gulay. Talagang pagdating po sa gulay ay napakatakaw ko po. At eto po, pinasiguro ko na kasi nung una si Biboy ang naglagay. Ngayon, tinalian niya lang ng straw, madali po itong maputol. Madali matupok. Ngayon, tinali niya lang dito. Nung nagkaroon ng bunga yung ampalaya niya habang tumatagal, pababa naman ng pababa. So, pag dumadaan kami dito, nakayoko na kami. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, lagyan ng mga pako, isabit. At ayan, lahat po yan, naka-proper na. May pako, taas, baba, nakasabit, buong palibot. At para may suporta, naglagay ako, tinalian ko rin ng tire wire, papunta sa mga kahoy na nabubuhay. Ayan, para may tibay. Kasi lalo kawayan lang din. Tulad din dyan. Mayroon din dyan. Ayan. Kung makikita nyo po ay ito na yung bako dito. Kasi hindi nga po nag-isang taon. Nasira nung bagyo yung bako dyan na kawayan. Natumba. Kaya ang tagal po kung walang update dito sa garden na ito. Kasi dito lang po talaga nagbagsakan lahat nung bakod na yun na hindi ko rin maalis-alis. Kasi sabi ko, pag inalis ko, wala nang bakod talaga dyan. Kaya, yun, hiniram ko to sa kapatid ko muna. Kasi hindi niya pa naman ginagamit. Ayan. Tapos, hindi rin ako makapag-finalize ng mga halaman na itatanim dito sa tabi. Kasi pag nagbabakod po sa gabal, at ang hirap na rin pong magtanim dyan, kasi yung ugat po ng bunga. Itong bunga, iyan po yung isang klase rin ng farm na kung saan yung bunga po ay ninanganga. Kaya, ang hirap pong mag-finalize dito na magtanim ng halaman po dyan. Mahirap na pong kalkalin kasi puro na po ugat, matigas po yung ugat. At ito gumawa sana si Biboy ng pagdilig niya kasi wala kami nung pandilig. Kaso sabi niya malalaki kaya gumawa ulit siya ng maliliit para doon sa mga bago niyang tanim. Next po, i-update ko po kayo doon naman sa may mga tanim naman kaming bagong mga gulayon doon sa may dulo. At ayan. Ayan yung overview dito sa second garden na kung saan nandito dati yung bahay kubo.
Ayan, na napapalibutan ng mga halaman. Kaya sa paglipas po talaga ng panahon, yung mga hilig natin, yung design na babago po, depende na po talaga yun sa pangangailangan, sa pagkakataon. At isa itong sample na nabago ito, garden na ito. Kasi talagang hindi ganito yung ayos nito. Pero very helpful siya kasi nga malapit lang sa bahay. Paglabas namin ng bahay, may kape kami, magbibisita kami dito sa okura. At mayroon po yan, yung mga ganyan. Puro pagulong po yan. Ano kaya sa Tagalog yung puro pagulong? Ano yung hindi siriguelas, hindi. Basta po yung puro pagulong. Hindi ko na maano yung puro pagulong sa Tagalog. Ayan. Alam niya ng mga ibang mga nanonood yung puro pagulong. Ayan po, mayroon din dyan. Tapos mayroon din dyan. Mayroon din doon po sa dulo. Kaya ang gagapang po dito, puro pagulong. Hopefully maging successful po yung pagtatanim naman ni B-Boy. At ayan yung aking munting garden. Mix plants and vegetables po ang nakatanim dito. Ayan po. Ayan, sana po ay na-enjoy nyo pong panuorin itong aking bagong share naman sa inyo. At sa lahat po nang may nadagdag pong mga subscriber, maraming salamat po sa mga nagko-comment. Sobra ko pong na-appreciate yung effort yung mag-type, magbigay ng comment. Thank you so much po sa mga, siyempre sa mga silent viewers ko na sabi nila parang nag-like, ganyan. Maraming salamat po sa inyo sa suporta. Nakakatulong po para, ayan, mag-alab ang puso ko sa ginagawa ko. At ngayon po nakakapag-vlog na ako kasi mayroon na po akong cellphone. Nasira po talaga ang cellphone ko. Halos may isang taon po akong nagtitiis na pinupuk-puk-puk-puk. Yung parang igaganon-ganon mo, itagtag-tagtag mo ng kaunti yung cellphone kasi kusang nag-off. At talaga pong on-off po yung cellphone ko. Yung dati kong cellphone noong 2021 January na regalo ng asawa ko sa akin. Kaya ngayon, nakakapag-vlog na po ako kasi nakiride siya doon sa friend niya, kinuha sa home credit. Kaya mayroon na po akong cellphone, kaya nakaka-inspired ulit mag-vlog. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat and God bless you all po.